Sa kanyang pag-uwi, hindi inaasahan ni Punggay na masasaksihan niya ang isang kaguluhan sa gilid ng kalsada. Dalawang lalaki ang halos magpatayan sa gitna ng madilim na daan. Bilang pulis, agad siyang rumisponde upang pigilan ang gulo. Ngunit pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng sermon ng kanyang tiyahin. "Puro away na lang ba ang dinadala mo?" Ang sigaw nito. Ipinaliwanag ni Punggay na tungkulin lang ang kanyang ginawa, pero sa halip na papuri, paratang ng pagiging padalos-dalos at pilya ang kanyang natanggap. Kasabay nito, isang dalaga ang nagpaalam sa kanyang ina. May pupuntahan daw siyang bagong bukas na bar at doon muna siya magtatrabaho bilang promo girl. Ngunit imbes na tahimik na gabi, dinala siya ng pagkakataon sa ingranding pagdiriwang ni Miguelito. Sa mapang-akit na pagbati, sinabi niya, "Hawak mo na ang Maynila. Baka may iba ka pang gusto pang mapa sa iyo." Sa isang iglap, sinunggaban siya ni Miguelito at dinala sa isang silid. Dito, mariin niyang ipinakita na siya ang may kontrol. Walang makakapigil sa kanyang kapangyarihan. Sa kabilang banda, nagdurusa si Tanggol sa tabi ng duguang si Oweng. Hawak ang katawan ng kaibigan. Humingi siya ng tawad sa huling pagkakataon. Fatima ang siyang nagpayo na huwag panghinaan ng loob. Anumang pasakit, may dahilan ang Diyos. Ngunit hindi pa sila nakakahinga nang dumating ang mga armadong pulis na pinamumunuan ni Rigor at Hector. Walang pasintabi, agad nagbaga ang putukan. Mabilis na inutusan ni Tanggol ang kanyang mga kasama na lumikas, ngunit pinili ni Paeng na kumalaban at sumama sa bakbakan. Naghiwa-hiwalay ang kanilang landas, ngunit bawat isa may sariling kalabang haharapin. Sa isang sulok, nagtagpo sina Fatima at Punggay. Patalim laban sa patalim, kapwa walang atrasan. Samantala, si Paeng at Rigor ay nagpalitan ng sunod-sunod na putok. Habang si Tanggol at Hector naman ay nagpasiklaban ng kamao, isang labanang lakas laban sa lakas. Mabilis na naitulak ni Hector si Tanggol sa pader, ngunit bumangon ito at gumanti ng mabibigat na suntok. Samantala, nagkaroon ng bentahe si Fatima laban kay Punggay. Hawak na niya ang patalim at handang itarak. Ngunit sa sandaling iyon, sumigaw si Paeng mula sa di kalayuan. Napalingon si Fatima at iyon ang naging pagkakataon ni Rigor upang paulanan siya ng bala. Sa tindi ng galit, pinaputukan ni Fatima si Rigor nang walang habas. Bawat putok, sigaw ng kanyang paghihiganti. Ngunit matapos ang kanyang atake, siya naman ang tinadtad ng bala hanggang sa tuluyang bumagsak. Sa huling pagkakataon, nagawa pa niyang makaganti, ngunit iyon na ang kanyang huling hininga. Samantala, ipinakita ni Punggay ang kanyang tapang sa kabila ng panganib, habang labis ang pangamba ng kanyang pamilya sa bawat galaw niya. At si Miguelito, mas lalong pinatatag ang kanyang impluwensya. Ipinapakita na siya ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Ngunit para kay Tanggol, ang lahat ng ito ay sugat na hindi na kayang lunasan. Sa pagkamatay ni Oweng at sa kawalan ng kanyang mga kasama, buo ang kanyang paninindigan. Hindi siya uurong. Kahit mag-isa, haharapin niya ang apoy ng digmaan. At nagtapos ang gabi na balot ng abo, dugo at iyakan. Iniwan nito ang isang sumpa ng mas malupit pang sagupaan. Sino ang handang isakripisyo ang lahat para sa kapangyarihan? Ang mga gerero o si Tanggol na sugatan ngunit puno ng paghihiganti? Pwede kayo mag-comment sa inyong mga opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na kabanata ng kanilang madugong tunggalian.